verse 1 to 5. So i-pray ko ninyo, kuyog na ko si Gemma, si Amam, si GR, o si Rendel, no? Si Shimi, si Yayang, si Rose Kadaro, mag-adto mi sa next week, adto mi sa Cambodia. Magwali ko dito sa Mission Conference sa anniversary. So i-pray ko ninyo sa among safe nga travel. Now this December, lima ka aeroplano nga na-crash, no? Nung sila nga month of December, no, tanan? So lima ka aeroplano. Kuyawan po to sa kay aeroplano. Basta akong ipaibalo ninyo, magkinaon sa ganing, kuhaon mi sa Ginoo, mag-unamin ito sa langit kay arabatanan pamilya nako. So ang SLB, ang Loritas Fish Cracker, ang akong mga negosyo, dili na bahinon sa igsuon ako o sa igsuon ni Gemma. Dili magpadayon na siya, ang tagiya na ang ministry. Amen? Kay akong ingnan si Attorney Gibel nga, magbuhat sa dokumento. Kay, kuyog ni si Gibel, I'm sorry. Si Gibel, mukuyog si Gibel namo, no, sa dito, pero magbuhatan dyan sa dokumento nga akong pirmahan. No, kay wata kabalo, no? Mas mayo maning wata kabalo kanus atakuhaon sa Ginoo. 'Di ba? But I'm sure nga kuhaon to sa Ginoo in case of emergency, dapat kabalo ta unsay atong buhaton, no? Unsay buhaton sa nabilin para dili magkagubot basig bahinon ang SLB og ang Loritas og ang marketing, no? So dili ipadayon na siya nga ang 91% i-support sa ministry. So nasayod mo niya na sa church ang dako sa atong income, gikan ni ana nga mga negosyo nga gihatag sa Ginoo. That's my personal business, but I consider it that I need to support the ministry kay mao nay ginagbutang sa akong kasing-kasing, and to God be the glory. Nakita nako ang blessing sa Ginoo o ang panalangin sa Ginoo sa akong nga kinabuhi by doing that. O 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to 5. 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to 5. Abrin ninyo ang inyong mga Biblia. I'm going to read it loud, and please read it silently while you are standing. So 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Therefore, saying we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the mind of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine into them. For we preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo namo. Salamat, Lord, sa imong gihatag namo nga mga adlaw dugang. Salamat, Lord, nakaabot mi sa 2025. Lord, I pray that you will bless, sa among mga kinabuhi. That you continue to bless us spiritually and materially. Lord, tabangi kami, nga makinabuhi kami nga balaan, nga mahimo kaming blessing sa uban. Lord, ako nagpray, ka magapanalangin sa imong pulong karon, kung doon naman ganing wala pa makasiguro sa iyong kaluwasan, iyang madawat si Jesus Christ nga iyang maluluwas. O tabangi ako, Ginoo, ako'y mahimo kung wala ka. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, the message this morning is staying on course in 2025. Okay? So, we need to continue. In other words, we need to continue serving the Lord, worshiping God sa atong kinabuhi, sa atong pangabudlay diha sa buluhaton sa Ginoo. Now, the purpose of Paul to wrote a letter, no, there is 2 Corinthians, no, the second time to the Corinthians is to emphasize the importance of reconciliation among believers. Ang istorya niini, even si Paul, gi-accuse siya sa mga Kristohanon
nga nagwali siya, daghan siyang mga akusasyon ang mga Kristiyanon. And the Christian also themselves, doon na sila'y panag-away. And Apostle Paul, and he wants to assure them of his love and commitment in his service to the Lord. Now, Apostle Paul wants the Corinthians believers to continue to serve the living God. Ang makaluya sa mga Kristohanon sa pag-alagad sa Diyos, usa sa diini kaning panagbingkil, panaglalisay. Inautong ta nga walay nag-away dinhi. Amen. Ingon sila nga, ingon si Pastor Sudin, iko malimot, no, ingon siya kanang minyo normal na mag-away. Busa dugay na mo nagminyo, duwa mo nag-away, dili mo normal. Kaya wa mo mag-away. Abnormal mo. So sometimes that's tunay na panagbikil even the believers itself. Sa mga Kristohanon. Apa maigsoon ko sa Ginoo, it is not normal kung muundang tagsimba. Kung muundang ta sa pag-alagad sa Diyos because of the simple problem sa atong mga igsoon. Kita di ta parihag nawong. Kami lang jiman, wala may usahay no, di may pariha, usahay ganahan siya mag-adobo, duhaon na lang sa among kusinira kay ang iyang gusto nga adobo kanang kaging yung kaayo nga makapangag. Ako gusto nga adobo kanang naisabaw. Kamo sa mainyo ha. No? Yan nagbulag mo kay ang usa ganahag adobo nga kaging, ang usa naisabaw. Kaya nga kung papagmamagikas buhol. No, mahilig og sabaw. Kaysa may mga bulanon dire, si Pastor King. Muna si Kelsey, mahilig og sabaw. Kung bulanon ka, unya di ka ganahag sabaw, di ka taga-buhol. Apan mag-igsoon ko sa Ginoo, dapat unta ang atong mga differences, kung sa day mong gusto, dili na magpatikbabaw diri sa buluhaton sa Ginoo. Ang atong tumong diri is to glorify God. Aron magamit ta sa Ginoo, mahimutang blessing sa uban. So, I will say it again. Sa inyong magtiayon, sa magtiayon, normal na, doon na usahay away. Pero dili normal kung magbulag mo. Diba? Dapat ang inyong problema, inyong istoryahan, ug magkahiusa ka mo. Mausa dinhi sa church. Okay, and see, what are the things Paul wants to explain the believers of the Corinthians? Number one, iyang explain a ministry to continue. Everyone must be involved in the ministry. If you are saved, kung naanak si Kristo sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing, dapat batag usa ka nato involved sa ministry. Musugot kag sa dili. You are in the ministry. Ang imong kinabuhi gitanaw sa mga tao. You are a living epistle. People, they don't believe the Bible, they don't read the Bible. But if you are saved, nagsimba na kadiri ang mga tao, ilang gibasa ang imong kinabuhi every day. Usay mo hinungdan nga naluwas sila because nakikita sila sa kahayag sa Diyos sa imong kinabuhi. Di lang nakita si Kristo diya sa imong kinabuhi. Because of your good works, na usab ang imong kinabuhi. Apan kung ilan nakita, ang kangit-ngit sa imong kinabuhi. Some people also did not believe the gospel because of your life. In 2 Corinthians chapter 4, verse 1, therefore, saying we have this ministry. We have this ministry as we have received mercy, we faint not. Therefore, saying we have this ministry, every one of us must be part of the ministry. Every one of us, mga igsoon ko sa Ginoo, dapat nangalagad ta sa Ginoo. Pastor, wala man ko appeal ang Bible student ra man mga lagad or di man ko church staff. Musugot kag sa dili, no? Ikaw part sa ministry kung luwas ka. Og nag-ekspektar ang Ginoo nga mutabang ka diha sa ministry. Time will come, maundang na tagsimba kay tuwa na tatanan sa langit. Time will come, di na ta makahatag og trucks, di na ta makashare sa gospel.
Dapat ang atong tumong ang magsugilon sa maayong balita. Now this last week, no, dito ko sa balay sa Mielin, akong giimbitar ang akong mga kabats kay December. Doon ay gikan sa layo, nakaabot sila sa high school. And I'm very excited to preach them the gospel. Ako silang giingnan, ako'y balay sa Clarin. Please come, nag-post ko sa among messenger. And then, doon ni adto tanan mga 21 kabuok. Tungod sa ka-excited na ako, ang among pagkaon, nalimtan ako pagawas. Pag uli na ako, si Rini po, piti bungawa. Wala din na mo mga hawas ang among pagkaon tanan. Pero salamat sa Ginoo. They all accepted the Lord Jesus Christ as the Lord and Savior. Now, what is your ministry? Our ministry is to preach the gospel. Amen? Our ministry mo ang pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. Now, what is our ministry? Is to preach the gospel to the whole world. Every Christian must work and help for the ministry. Pero dili tanan naa sa ministry. Dili tanan nga nagkanta sa choir, dili tanan nga nangabudlay sa church, nangalagad sa Ginoo. I believe that. Nga naman dunay mga tao nga nangalagad sa Ginoo para lang pagtagbo, no, pagpahimuot sa kaugalingon nila. Pastor, ngano nakaingon makaniana? Paigsoon ko sa Ginoo. When you are serving God, serve God consistently. Amen. Dili pwede ko mga lagad ka sa Dios, mag-apil kag choir, usay mo apil, usay dili, di ako sa mo kanta karon sa choir kay maayong panahon mag-basketball ko. Wala ka mga lagad sa Ginoo ni ana. Dili tala nga lagad sa Dios, no? Nga o nakita nato dinhi dunay gihimo sa simbahan nga lagad sa Ginoo. Ang uban ang gialagaran nila ang kaugalingon nila. Dili pwede nga kung ganahan ka, mo apil ka. Pag di ka ganahan, di ka mo pala, I tell you, you are not serving the Lord because serving God is following the Lord. Whether you like it or not. Sometimes, ganahan ko mag-preach. But sometimes, most of the time, I don't like to preach. Makuyawan ko, labi magtanaw ko ninyo. Makuyawan ko eh. Doon ay tiguang nga pastor, 90 na yung edad, I said, dili nakakuyawan magwali. I said, kuyawan gihapon ko. Dili biya lalim mo tindog diri sa atubangan. No? Kamu nagwali na diri. Di ba kuyawan mo, no? Kung di inta kuyawan mo na delikado. Wala na ta magkinahanglan sa grasya sa Ginoo. Now, ang tinuod nga nangalagad sa Dios, they serve God all their strength and all their hearts. Ganahan sila og dili. Naa sila kay Ginoo mo ilang galagaran. Kung naa ka sa ministry, be committed. Diha sa imong pag-alagad sa Ginoo. And God, He will reward you. And God, He will bless you. Now let there be every ministry is possible because of the Lord. Nahimo ning posible nata sa ministry tungod ni sa grasya sa Ginoo. In 2 Corinthians chapter 4 verse 1, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. So sa grasya ra gid sa Ginoo. No? Don't be proud when God use you. Kung gigamit ka sa Ginoo, don't be proud. Dapat magpasalamat ta sa Dios. Kay wala ang grasya sa Dios, wala gitay mahimo. Now we continue doing the ministry by the grace of God. I am what I am today because of God's mercy. Nothing to be proud of. Wala gitay ipasigarbo sa kaugalingon nato. Ang atong pasalamatan ang Ginoo ra gyud nga naghimo ni aning tanan. No, maigsoon ko sa Ginoo. Usa ni kadakong oportunidad nga magamit sa Ginoo. Unsa imong gihimo karon, imo nang enjoy ang reward diha sa eternity forever and ever. And you think about that. So, inauton ta nga naamoy kasing-kasing nga ma-involve mo din sa ministry.
In 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 17. 2 Corinthians chapter 4, verse 16, verse 16 up to verse 17. For its cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward one renewed day by day. Dili ta magmaluya mga igsoon ko sa Ginoo. Ang atong kining atong lawas di ini mapugnan matiguang gini siya. Magkaluya pansalamat ta. Diya sa atong sulod sa pag-alagad sa Dios, our spirit is renewed day by day. Ako namong giingnan usahay kani mga lagad ta sa Ginoo dasig kayo. Amen. Mga ushers, mga choir members, usahay dasig kayo kita. Pero usahay sad luya sad. Apan maigsoon ko sa Ginoo, ang Dios maga-renew kanato, magahatag kanato kadasig sa unahan. Sometimes I like to preach, but sometimes also I don't want to preach. But I need God's grace. O ang grasya sa Dios mo'y maghatag kanato kadasig na sad. Salamat nga ang Ginoo matinumanon siya. So, we faint not. It means they are staying on course. They continue serving God. Even in times of their weaknesses, in times of problem, ayaw pag-undang sa pagsimba. Mga igsoon ko sa Ginoo, daghan tag kwarta ug wala, muduol ta sa Ginoo. Wala tay kwarta mo simba ta, matinud-anon ta sa Ginoo. Daghan tag kwarta, matinud-anon ta gihapon sa Ginoo. Amen? Usahay ang mga Kristohanon kung walay problema, dili ta makalimot ta sa pag-alagad sa Dios. Isa, okay na ko. Di sa lang ta manimba karon. Pero maabot na sa ng panahon nga na ang kalisdanan ato na sang pangitao ng Ginoo. Now Christian, in times of abundance, in times of problems, serve God. Amen. Dapat komitado ta tungod sa Ginoo. Kaya ang Ginoo usa sa ka-Dios nga atong alagaran. And if you are in abundance today, pasalamat sa Diyos. Daghang kag kwarta karon, wala kay problema, muna mo simba ta. Aron ang Ginoo magdugang nato og panalangin kahit tungod sa grasya sa Dios, sa kaluoy sa Ginoo, mao ta karon og kinsa ta. Pastor, I have lot of problems. You need God. Wa ka masayod kanay mong problema gitugot sa Dios para moduol kaniya. Para imo siyang pangitaon. Number 2, a truth to follow. Ang atong pagpangalagad sa Dios doon na ni subayon nga mga kamatuoran aron mahimot ang blessing sa uban. In 2 Corinthians chapter 4 verse 2, we have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but the manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Dahil sa pag-alagad sa Diyos, dapat sundo nato ang kamatuoran. No? Ato ning sundon o kunsay gisulti sa pulong sa Diyos. Kung doon ay panagbikel, doon ay pagdili panigsanab tanay, dapat magpinasayloay. Amen? Ang Diyos ganing nagpasaylo nato sa atong mga sala. Okay? Ita nasayod, kung di ta kapasaylo, dili sa ta mapasaylo sa Ginoo. Now, doon ay mga kamatuoran nga atong sundon. Usahay ang kamatuoran, sakit. Pero, dapat na atong sundon. Sakit, pero makaayo nato. Dapat sundon nato ang pulong sa Diyos aron mahimutang kahayag sa uban. Now later, don't follow the way of dishonesty. As a servant of God, as a Christian, as a Bible believers, we need to obey the Word of God. Dapat dili ta musunod sa papaagi sa kalibutan. Don't follow the way of dishonesty. Exercise integrity. Paigsoon ko sa Ginoo.
Hinaot ta nga kita nga mga Kristohanon, masaligan ta. Amen? Dili ta kawatan. Masaligan kung tenants ka. Dili kay ang magbuhi kag daghang baboy, unya ang lubi imong kaguron ipakaon sa imong baboy. Kung magkuha kag pulak, ino nimo, sir, ino nimo tag-iya, sir, pwede ra ko makatuno? Dili kay ang tag-iya minsan nahurot naman yung pulak dire. Kay imong gibaligya sa silingan. Amen? Pwede mo amen. Kay Kristohanon ka. Kung dili ka Kristohanon sa una, okay ra na, kawatan ka. Pero karon Kristohanon na ka, dapat mo follow ka sa kamatuoran. Don't follow the way of dishonesty. Sapagkat tinuod lang yun, nganong lisod usahay ang tao, tungod kay di kasaligan. No, di ba? Ako nangita maganing kog tao nga masaligan, nga kuhan. Daghan pag yung kaayong panginabuhi, ay kadaghan. The problem is, ang mga tao usahay, dili masaligan. Ang pangutana, masaligan ba ta sa grasya sa Ginoo? Pastor, masaligan di ko, pastor. Amen. Dapat sa imong kaugalingon ka, Lord, tabangi ko nga mahimo kong kasaligan, nga di ko tikasan, di ko kawatan. Put a high value to your good testimony. Kaigsoon ko sa Ginoo, kamo nga nasa naadire na mga church staff, mga Bible student, don't serve God because of money. Amen. Naatay allowance ug wala, mga lagad ta sa Ginoo. Salamat ko, church, nga nag-increase mo sa allowance sa atong mga church staff. No, kay gikinahanglan nila kay mahal na ang palaliton. Dugay na ni sila, wagi ni sila increase. Wala po ni sila magkuan. Wala na sila mag-strike. Nagpadayon na sila pangalagad sa Ginoo. Pero kita na lang po'y magunahuna. Amen? Now, don't allow someone who accuse you of being dishonest. Kristohanon gud ta. Amen ba? Unya karon, nata sa ministry, every one of us nata involved sa ministry. If you are saved, dapat imantala nimong mayong balita. Ang imong kinabuhi, maigsoon ko sa Ginoo, gitanaw na sa mga tao. Ang mga tao, ang uban maluwas, ang uban di maluwas, depende sa ilang pagtanaw nimo. Una mga igsoon ko sa Ginoo, dapat kita nga mga Kristohanon magpuyo ta diya sa pagkabalaan, diya sa integridad, no? Mubayad ta sa atong utang. Di ta mangutang kung makalimtanon ta. Ang mga Kristohanon usahay, ang mga tao kasagaran pag mangutang makalimot. Ang giutangan, wa gyud nakalimot. Wa na lang, 50 years na ang giutangan, wa gyud nakalimot. Amen mga Kristohanon? Ha, amen? Ay mo kasuko na ako, ha? Wala ko kabalubyan ninyo. But I'm preaching the Word of God because this is the Word of God. Makaayo ni nato. If we try ourselves and train ourselves to have integrity, sabi na sa negosyo, lisod ang pag-asenso sa negosyo kung wala ka integridad. Because in business, you understand ninyong mga negosyante, ang imong ngalan, dako ng kapital sa imong negosyo. Kay mahibawan ka sa mga tao, pag imo ni kisi tag-iyani, si Kuan, okay na, kani gwapo na yung product. Pero ganig, wala kay integridad, ang mga tao mo palayo nimo. Wala kay customer because business is trust. In 2 Corinthians chapter 7 verse 2, receive us with have wrong no man. We have corrupted no man. We have defrauded no man. Ingon si Paul, wala gimi gitikasan. Wala mi gibinuangan. We need to follow integrity sa atong bayaran ng atong bills on time. Amen?
Money is very useful in the ministry, but because of money, it will destroy your ministry. It will destroy our testimony. It will destroy our church. Let there be not walking in the way of craftiness. Now, what is craftiness? It means don't use trickery. Kaya bang lipat-lipat ba? False statement to have gain. Akong gitudluan, ako mga salesman, no? Inko ayaw mong awat sa mga salesman sa kalibutan na mag-istorya mong mga butbut. Kung unsay tinuod, isulti sa inyong product. Kung ay complain, tanaaw ninyo. And then settle the problem. Kung maingon ang tindahan, kanang pilay akong order, tanawa dito. Ayaw pa makak nga, ma'am, wala na ma'am, pero daghan pa di ay. Because if they found out that you are not, honest sa imong gisulti, they don't trust you. But the store will trust us. O makita nila sa atong business, sa atong ginabuhat that we are honest. We are sincere. Now, Christian, dapat dili ta not walking in the way of craftiness. Don't use trickery, false statement. These things is evil in the sight of God. In 2 Peter chapter 2, verse 3, and through covetousness shall the vain words make merchandise of you, whose judgments now of long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. Christian, nowadays, usahay, lisod pagsalig, bisag Kristohanon. Even pastors, may akong usahay ganing, magkuyog minirini, labi na magpalit miguta, tawagong ko rin, pastor. Ingon na, amaw day nagang kagkwarta, kay pastor ka. Iko rin ay kong tawag pastor, boss na lang. Nasayod ka mo nga, there is a church, wala ko'y salary. My pure intention is to serve God. Naghatag mong offerings, ako naghatag og offerings. Now, nakabalutang nga, this church is more than half sa offerings. Ako'y naghatag. By the grace of God, to God be the glory. Ako nang gisulti because sometimes they accuse us of having money. Dili ta parehan ikibuloy. Nga ang kwarta sa church, sa pastor. No, I don't believe that. We have accounting to this church. Your offerings is accounted for. Gisulat na sa libro. Everybody can see the books. Bisag piso, amo nang gipangita, why mawala niya. To God be the glory, our church, giblessing with people and money. Doon na tayo surplus. Every year, doon na tayo surplus. I don't know this year, but last year, doon na tayo surplus siguro mga 8 million. Wala na ito na magamit because atong gibantayan ang kwarto sa church. I want you nga ang Diyos mag-bless ka ninyo. Amen? Muna kunay mo kusan mo na nadato na si Rick kay daghang membro dia negosyante. Na ina ninyo, ang among pastor wala na sweldo. Wala na magdawat bisag piso sa church. Og ako kana mong pastor mo na naghatag og sobra sa katunga sa offering sa church. Na mga higson ko sa Ginoo, dapat kita nga mga Kristohano ningon so Paul, wala ko'y gilimbungan ninyo. Wala ko'y gibinuangan ninyo. Mga higson ko sa Ginoo, dapat ang Kristohanon ingon anata para mahimot ang blessing sa uban. We have a truth to be follow. Kamu nga nagtrabaho, ayaw niyo usba ang resibo. Usbo niyo ang resibo kay inyong kuhaon ng uban. Tunglohon mo sa Ginoo niya na. Niya, baptist ka, Kristohanon ka. Now, if you want that God, He will bless you, dapat doon na tayo sundon nga kamatuoran. Amen? Amen ba mo? Now, for example, gibutang-butangan ka, nga tikasan ka, ayaw kahadlok niya na. Basta dili lang tinuod ang Ginoo mulaban nimo. Think about Joseph, the son of Jacob. Gibutang-butangan siya nga ng rape.
na preso siya sa sala nga wa niya gihimo apan gipagawas sa Ginoo o gi-bless sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Just like that. But maigsoon ko sa Ginoo, Gehazi, do you remember Gehazi, the servant of Elijah? He became a leper because God cursed him. Christian, kung di ta mo sunod sa kabubuton sa Ginoo, God, He will curse us. But if you're going to follow the word of God, atong sundo ng pulong sa Diyos, God, He will bless us. He will bless you, and He will bless you more and more because that the promise of God. Maybe today, ang imong kinabuhi, okay ra nimo nga doon na kay kanang lipat-lipat gamay, basta makakwarta ka. If you want to be blessed by God in 2025, pag-ampo sa Ginoo, Lord, help me. Lord, kuha akini sa akong kinabuhi. And I will tell you this, and God, He will start blessing you. And God, He will bless you more and more. Amen? Now, si Gehazi, he used craftiness to have money. He lied 2 times ni Naaman. Og ni Elisha. He coveted the gifts of Elisha. Nakita ni Gehazi nga ang gift ni Naaman wala gidawat ni Prophet Elijah. Pinsak sayang nga kayo eh. Moto paglakaw na iyang giapas. Unya naghimo siya istorya nga butbut para iyang makuha. O siya nahitabo niya, gitunglo siya sa Ginoo. Now Christian, our God is a great God. He's a rich God. Di na kinahanglang malimbong ta, aron mabulahan ta, aron ta panalanginan. Ang Diyos willing siya mo bless sa atong kinabuhi. Kung musunod lang ta sa pulong sa Ginoo. Amen? And number 3, a gospel to proclaim. Una, we have a ministry. Ikaduha, we need to follow the truth. Dili lang ang atong pag-alagad sa Diyos ning 2023. Igo lang ta mga alagad sa Diyos, but we need to follow the truth sa kamatuoran para mahimot ang blessing sa uban. Ang katapusan, a gospel to proclaim. In 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 5, but it's our gospel be hid, it is hid to them that are lost. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Maigsoon ko sa Ginoo ang atong giwali ang maayong balita. Kaning gospel natago ni sa mga tao nga wa maluwas. Muna'y mga hinungdan that the gospel is hid to the lost. Why many people believe the false gospel rather than the true gospel? Because they are spiritually blind. Usay nga ang mga tao, ang ilang tuhuan nun, ang sayop nga pagtulunan, because they are blind, they are spiritually blind, and hid the truth to them because of their evil hearts, rather the true gospel because they are spiritually blind. But through prayers and pagpakita nato sa kahayag sa atong mga maayong buhat, and sa atong pagpadayon sa pagwali sa maayong balita, muni gahom sa Diyos nga maluwas sila, ng ilang mga mata maabre, makakita sila sa kahayag. Maigsoon ko sa Ginoo, kung siguro nangutana mo, Pastor, nga naman ako mga relatives, when I share them the gospel, nga si Jesus Christ ang maoy ray mangluluwas, dili man sila mutuo ni ini. I tell you this, ay butas sila, gibutaan sila sa yawa. Apan sa diha nga makita si Kristo sa imong kinabuhi, makita ang kausaban sa imong kinabuhi, diha maabre ang ilang mga mata ug ilang dawaton si Jesus Christ nga ilang maluluwas. Now the gospel of Christ is the power of God unto salvation.
It is impossible for a person to be saved without hearing the preaching of the gospel. Muna importante kayo ang pagwali sa mayong balita. Ang mayong balita nga si Jesus Christ namatay siya, gilubong siya ug nabanhaw siya. In other words, the gospel, Jesus saved. Si Jesus muluwas. Walay laing makaluwas gawa sa ngalan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang iyang pagpakamatay dito sa cross, nagpaula sa siyang hamili nga dugo aron ang tanan nga mo salig kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wala tayo kapasayloanan sa atong mga sala. Kung wala pa ka makasiguro sa imong kaluwasan, dawata si Kristo karon, kay mong bugtong o personal nga maluluwas. Christian, this is our ministry to preach the gospel. And every one of us, if you are saved, you are in the ministry. You need to tell about the people about the Lord Jesus Christ. Maabot ang panahon, sila pagahukman. O ang ilang kalag, itambog sa linaw nga kalayo kung wala sila'y Kristo sa ilang kinabuhi. And God wants you to tell them, your loved ones, your friends, your relatives, about the Lord Jesus Christ. We are commanded to share the gospel to our loved ones and to all kinds of people. Paul said in Romans 1:14, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise because of the gospel. Now we can do payment to our debtor when we share the gospel to them. Doon na tayo utang sa mga tao. Pastor, wala man ko mangutang, utangan ta sa mayong balita. Makabayad lang ta sa mga utang kung ato silang masuginlan sa mayong balita. Mabot ang panahon nga kita mo ato na sa langit o nga atong mga minahal sa kinabuhi, atong kaparintihan, atong mga kahigalaan, then ato silang makita. Dadun sila sa angel nga to sa linaw nga kalayo. O makita nila nga ikaw nakadawat sa kaluwasan o mangutanan sila nga nung wani mo sila sugili sa mayong balita. Christian, naan ninyo, utangan ta sa mga maluwas. Makabayad lang ta sa utang nila kung atong isugilo nila ang mayong balita. Pastor, di man sila mutuo. At least, ato sila nasultihan. We warn them. The gospel must be preached into the whole world. And we are commanded to preach the gospel sa tibuok nga kalibutan. In Mark 16:15, and he said, unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. How to fulfill this great commission? This is the great commission. Number one, our goal is to send more missionaries in other town, in other city, even in other countries. And number two, ato ning mapulpil ang Great Commission, ang pagwali sa tibuok kalibutan by supporting some missionaries financially. To God be the glory. Our church, we are supporting 200 plus missionaries. Ang usa ka bulan natong support sa mga missionaries sa gawas sa nasod diri sa Pilipinas, makatukod na building, medium-sized building. Pero wala ta mabankrupt. Ako nagisulti niyo, ato silang giuna because, diyan na to makita ang grasya sa Diyos. Our church, nagpadayon ta. Nakita na ako nga gibless mo sa Ginoo. Gibless mo sa Ginoo because nakita sa Diyos ang Ginoo mo'y tag-iya sa panalangin and we obey the truth, the Word of God. Ang Diyos nili sa makakon. And God, He promises that He going to bless us when we obey His word. And Luke chapter 6 verse 38. Luke chapter 6 verse 38. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet, with all it shall be measured to you again. Sometimes, nagtana ako sa Facebook, daghan mo criticize nga, ngano ko nung maghatag. Maigsoon ko sa Ginoo, nobody can accuse me here when I'm preached about giving. Because by the grace of God, I want you to be your example. Amen? Nang akong asawa din sa likod, na si Chichi,
na si isa man itong accounting diri, na si Fee, na si Superwoman, si Pilgin. They know that our company is giving 91% for mission. And I preach about this not because I want your money, kung sa atong gihatag sa church, ato ning gitarong o accounting, ato ning gisupport sa mga missionaries. If this Bible is not true, ako'y pinakaluoy ninyo because I'm giving 91% of my income. 9% na lang ang nabilid sa company. But by the grace of God, to God be the glory, nakakita ta sa panalangin sa Diyos sa akong kinabuhi. Amen? Dagang mga kabats nako sa unang mga Kristohano ng negosyo. Pero kung magkita mi, makaingong ko mas arang-arang pa ko nila by the grace of God. Kung dili tinuod ang pulong sa Diyos, ako'y pinakaluoy nila. Ganawan, kinako ang akong gihatag. Mike Son, ko sige no, you need to believe the word of God. If you are saved, God, He challenged you in 2025. Continue staying the course. Give permission. Support the work of God. Ika, Pastor, wala man ko makonbinsi ni anak pa, padayon lang simba. Ang panalangin sa Ginoo dili ni pamugos. Ha? Padayon lang ta. Kaya ang pulong sa Diyos, dili ni pugsanay. Ako lang gi-share ninyo. You need to be masinugtanon ta sa Ginoo. Minka, Pastor, I want to be blessed by God. Pastor, doon ay mga tao, mingon siya, Pastor Ray, usay, makita na ko, mag-message sila, Pastor Ray, please, teach me. Isa dugay na ko ng negosyo, mga duha, tulo ka mga businessman, makailan ako, nag-message sila sa, Pastor Ray, kuyog patasaon na, do you remember me? Ko, yes. Sabi niya, Pastor, pwede ba makig-close ko nimo, visit ako sa imong office, sige. I want you nga matrain ko nimo how to do business. Maigsoon ko sa gano, simple ra gyud. Sunda lang ang pulong sa Dios. I have no secret in doing business. No. Everything I did is old in the Bible. Because the Bible is the oldest book. Amen? Matinud-anon lang ta sa Ginoo. Kung nagnegosyo ka, inang Ginoo, Lord, para ninimo. Kung nagtrabaho ka, inang Ginoo, Lord, para ninimo. Young people, if you want to have a blessed life, ihatag ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Og sunda ang Dios sa imong kinabuhi. Usahay ang mga young people, nagunahuna sila, nga nindot ang kinabuhi, nga walay Ginoo, nasayop mo diha. Kung ang inyong kinabuhi, walay Ginoo, wala mo'y klaro mo simba, di mo mga lagad sa Diyos, maabot ang panahon nga magbasol mo, magmahay mo. Diha, maabot nimo ang imong kinabuhi, ang miserable nga kinabuhi, maabot nimo. In conclusion, God wants us to stay on course in the ministry. Continue sharing the gospel, continue serving God in 2025. Bisag unsay mga problema maabot sa itong kinabuhi, upadayon ta sa pag-alagad sa Diyos. Every one of us has the ministry to continue. God wants us to serve Him with clean conscience of honesty. Amen? Ang atong pag-ampo sa Ginoo, while we are serving the Lord, we have clean conscience. Kung nakakwarta ta, wala ta nakakwarta sa sayop nga paagi. Bahalag doon ay mga tao nga muakusar nato, basta dili lang tinuod. Because God is going to protect us. Ang Diyos mo'y moprotektar nato, o mo'y mo destroy niya itong mga tao na ilat ang gidaot. And the church is commanded to preach the gospel to all the world. Manindog ta palihog and bow your head and close your eyes. Maghimo ta nining invitation. Our Heavenly Father, we thank you, God, nga amo nang nawali ang imong pulong. Lord, thank you so much, God, nga imo kong ipaabot nining 2025. Salamat Ginoo sa mga Kristohanon nga nakapadayon sila sa pagsimba nining nga church. Salamat Lord to every one of us nga naa karon. Lord, I pray that you will bless them all. I-bless ang ilang panginabuhi, ang ilang trabaho, ilang negosyo. Lord, I pray also sa mga young people.
Kaya lang makita, Ginoo, na ikaw, Lord, mo'y tag-iya sa tanan. Amo kang gikinahanglan. Wala may mahimo, Ginoo, kung wala ka. Lord, tabangi sila that they will give their lives to you. Lord, ako nagpray kung doon naman gani, wa ma-save. Ako nagpray, Lord, ngay ang Holy Spirit mag-convict sa iyang kasing-kasing o di siya mugawas ning balay tigumanan. Hindi niya dawaton si Jesus Christ nga iyang maluluwas. Tara kung ipangayo, in Jesus' name I pray. Remain standing, the one is looking around while the piano will play very softly. Para sa mo mga bisita, kung nami bisita karon, no, kung wa pa nimo gidawat si Jesus Christ, kasara nato dawaton si Christ. Pero siguro imo nang nadawat si Christ o bisa pag nabautismuhan na ka. Pero you know deep in your heart that you are not saved, wa pa ka maluwas. My prayer na di ka mo gawas ning balay tigumanan, nga di nimo dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. Are you saved? Are you sure kung kuhaon sa Ginoo ang imong hinulaman nga kinabuhi mo adto ka sa langit? If you don't have Christ, you don't have assurance. Maybe mingon ka, Pastor Ray, I want to be saved. Gusto na ko dawaton si Kristo nga akong maluluwas. Gusto ko mapuyo dito sa langit. Ipataas ang imong tuong nga kamot, mailhan nga imo siyang dawaton. Ado na ba? Ado na ba? Ado na ba? Yes, I see one hand. Ano ikadua? Ado na ba ikatulo? Now, while you are, ibutang lang imong tuong nga kamot, while you are standing, silently, di na kinahanglan, makadungog pang imong tapad sa imong giampo. Sunod din nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Sunod din nga pag-ampo. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Salamat kayo sa imong pagpagamatay dito sa cross. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Salamat sa nagdawat sa Ginoo. Now, Christian, if God speaking to your heart, why you will not come to the altar? Renew your commitment to the Lord in 2025. And the Lord, I want you to bless my life. I want you, God, to use me. Magpadayon ka sa paggamit na ako. Young people, give your lives to the Lord. Come on. Come to the altar, kneel down, and say to the Lord, Lord, here's my life, use me. Tabangi ko, Ginoo. Please come. Our Heavenly Father, we thank you so much for the great victory nga imong gihatag namo sa first service o sa second service. Lord, nakakita ka sa imong mga katawan. Nakakita ka, Ginoo, sometimes, Lord, na namin sa kaluyahon. Sometimes, Lord, nakatubang ng mga problema. But in spite of that, O God, we claim your power. We claim your grace and mercy. Lord, help us that we can continue serving you. Tabangi kami, Ginoo. Ayaw kami pasagdi. Lord, ako nagpray. Ikaw magapanalangin sa matag usa ka namo. Tabangi kining mga young people, nag-forward, mga adults. Lord, I know what is in their heart. Lord, bless them. Tanan akong gipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Thank you.